Sa isang sulok ng Cagayan, sa kadiliman ng gabi ng Oktubre, ang tanging maririnig ay ang basag na tunog ng isang pangarap na dinudurog, isang binatang babae, si Alhea Pastoral, 21 taong gulang pa lamang. Sariwa pa sa alaala ang pagmarcha sa entablado, ang paghawak sa diplomang nagsasabing isa na siyang ganap na criminology graduate. Ang uniforme para sa kanya ay hindi lamang kasuotan, ito ay isang sagisag, simbolo ng karangalan na minana pa niya sa kanyang yumaong ama, isang barangay tanod, simbolo ng proteksyon para sa mga walang kalaban-laban, at higit sa lahat, simbolo ng serbisyong handa niyang ialay sa bayan. Subalit sa isang iglap, ang lahat ng kahulugang iyon ay wawasakin ng isang tao na mismong nakasuot ng unipormeng kanyang hinahangaan. Isang lalaking may sinumpaang tungkulin na maging tagapagtanggol, ngunit sa halip ay naging isang halimaw na nagkukubli sa likod ng kanyang tiyapa. Ito ang kwento ni Alhea, isang kwento ng pangarap na naging bangungot, ng pananahimik na piniling basagin, at ng isang pambihirang paraan ng pagkamit ng hustisya. Paanong ang isang biktima ng karahasan na inalisan ng ebidensya at pinatahimik ng pagbabanta ay nagawang panagutin ang kanyang berdugo. Paanong ang isang masusing pagmamanman na nagsimula sa layuning isiwalat ang isang kasalanan ay magbubukas pala ng pinto tungo sa isang mas malaki at mas madugong lihim. Samahan ninyo kami sa paglalakbay na ito, isang salaysay tungkol sa pagtitiwala na sinira, kapangyarihang inabuso, at ang hindi mapapasubali ang lakas ng isang babaeng piniling bumangon at lumaban, hindi sa paraang inaasahan ng lahat, kundi sa paraang siya lamang ang nakakaalam. Ang Cagayan ay isang lupaing may sariling ritmo. Ang init ng araw ay nagbibigay buhay sa malalawak na taniman, habang ang agos ng ilog Cagayan ay tila pulso ng buong probinsya. Dito lumaki si Alhea Pastoral, isang dalagang hinubog ng simpleng pamumuhay at ng isang pangarap na hindi pangkaraniwan para sa isang babae. Bata pa lamang, habang ang mga kaibigan niya ay naglalaro ng bahay-bahayan, ang mga mata ni Alhea ay nakatuon sa kanyang ama. Isang simpleng barangay tanod, ngunit sa paningin ni Alhea, isa siyang bayani. Sa tuwing isinusuot ng kanyang ama ang uniforme nito, nakikita niya ang respeto sa mata ng kanilang mga kapitbahay, nakikita niya ang seguridad, at sa puso niya doon unang nabuo ang isang mitiin, ang magsuot din ng uniforme hindi lang bilang tanod, kundi bilang isang ganap na pulis. Para kay Alhea, ang Philippine National Police ay ang pinakamataas na antas ng serbisyo publiko. Ang bawat pulis ay isang tagapag-ingat ng kapayapaan, isang anino na nagbabantay habang ang lahat ay natutulog, isang pader na sasandalan ng mga naaapi. Ang pangarap na ito ang nagtulak sa kanya na kumuha ng kursong criminology. Sa bawat libro na kanyang binabasa, sa bawat kaso na kanilang pinag-aaralan, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Siya ay magiging isang pulis, isang mabuting pulis. Ipagpapatuloy niya ang legasyan ng kanyang ama sa mas mataas at mas malawak na paraan. Ngunit ang katotohanan sa labas ng apat na sulok ng unibersidad ay malupit. Sa probinsya, ang pag-abot sa pangarap ay madalas nangangailangan ng higit pa sa diploma at determinasyon. Kailangan mo ng padrino, isang koneksyon na magiging tulay mo sa sistema. Libo-libo ang nag-a-apply, ngunit iilan lamang ang nabibiyayaan ng pagkakataon. At si Alhea, isang simpleng anak ng tanod, ay walang ibang tangan kundi ang kanyang mga grado at ang nag-aalab na pangarap sa kanyang dibdib. Paulit-ulit siyang sumubok, nagpasa ng aplikasyon, dumalo sa mga seminar, ngunit ang pinto ay tila laging nakasara. Hanggang sa isang araw sa isang seminar tungkol sa public safety careers sa lungsod, isang sinag ng pag-asa ang dumating. Isang lalaki ang lumapit sa kanya, isang lalaking nakasuot ng unipormeng kanyang pinapangarap. Matikas na sa kalagitnaan ng 40 anyos at may autoridad sa kanyang tindig, nagpakilala siya bilang si PO3 Ricardo Rick De Vera. Ang kanyang ngiti ay magiliw at ang kanyang mga salita ay puno ng pangunawa. Tila nabasa niya ang determinasyon sa mga mata ni Alhea. "Nakikita ko ang potensyal sa iyo, iha," sabi ni Rick. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig ni Alhea. "Mahirap talaga ang proseso ngayon, pero kung seryoso ka, baka may magawa ako." Para kay Alhea, ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Isang maimpluwensyang pulis na kusa pang lumapit para mag-alok ng tulong. Sa mga sumunod na pag-uusap, lalong lumakas ang tiwala ni Alhea kay Rick. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang pangarap, ang kanyang ama. At si Rick naman tila isang amang nakikinig sa kanyang anak.
Ipinangako niyang tutulungan si Alhea na mapabilis ang pagpasok sa training. Kailangan lang daw sumunod sa ilang proseso na hindi opisyal, mga hakbang na para lamang sa mga special recruit na tulad niya. Ang una sa mga prosesong iyon ay isang espesyal na orientation. Hindi raw ito gagawin sa kampo ng pulis kundi sa isang safe house na matagal na raw nilang ginagamit para sa mga piling aplikante. Isang lugar kung saan masinsinang maipapaliwanag ang mga dapat gawin. Para sa isang taong ang tanging hangad ay makapasok sa serbisyo, walang bahid ng pagdududa sa isip ni Alhea. Ito na iyon. Ito na ang susi, ang pintong magbubukas sa katuparan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Noong hapon ng Oktubre 2016, dala ang kanyang mga dokumento at ang pusong-puno ng pag-asa, dumating si Alhea sa address na ibinigay ni Rick, isang malawak na bahay, tila luma at bihirang gamitin. Habang papalubog ang araw, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Walang ibang aplikante, walang ibang mga pulis na mag-o-orient, tanging si Rick lamang ang nandun, naghihintay sa kanya. Napaaga kayata, sabi ni Rick, ngunit ang ngiti niya ay may kakaibang kahulugan na ngayon lang napansin ni Alhea. Tayo pa lang ang nandito, maupo ka muna, mag-usap muna tayo. Ang mga sumunod na oras ay naging malabo, isang bangungot na gumapang ng dahan-dahan. Ang pag-uusap ay nauwi sa pag-inom, isang bote ng alak ang lumabas. Tumanggi si Alhea ngunit mapilit si Rick. Bahagi ito ng pagsubok, sabi niya. Kailangan mong matutong makisama. Sa paglipas ng bawat minuto, ang imahe ng isang ama-amahan, ng isang mentor ay unti-unting naglaho at ang lumitaw ay isang anino na may madilim na intensyon. Ang bahay na dapat sana ay ligtas ay naging isang kulungan. Ang pinto ay nakakandado. At doon sa loob ng tinaguriang safe house, sa ilalim ng uniforme ng isang pulis, isinagawa ni Rick De Vera ang isang krimen na dudurog hindi lamang sa katawan ni Alhea, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sigaw niya ay sinasagot ng katahimikan ng mga pader. Ang bawat pagpupumiglas ay nauuwi sa kawalan ng lakas. Ang unipormeng simbolo ng proteksyon ay naging kasuotan ng kanyang berdugo. Ang pangarap na kanyang iningatan mula pagkabata ay biglang naging isang mapait na alaala na bahira ng takot at dumi. Nang matapos ang lahat, habang si Alhea ay nakalugmok sa sahig, isang basag na manika, ang huling mga salita ni Rick ay hindi isang paumanhin, kundi isang pagbabanta, isang malamig at madiin na bulong na tumarak sa kanyang isipan. Subukan mong magsumbong at hindi lang buhay mo ang masisira. Kilala ko ang pamilya mo, alam ko kung saan sila nakatira. Isang maling galaw mo lang at baka hindi na sila magising kinabukasan. Kinabukasan pinakawalan siya. Naglakad siyang pauwi na tila isang kaluluwang ligaw. Ang bigat sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang bawat pulis na kanyang nakakasalubong sa daan ay hindi na isang bayani sa kanyang paningin, kundi isang paalala ng kanyang sinapit. Ang uniforme ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan, ng kanyang bangungot. Ang pangarap ni Alhea Pastoral ay namatay noong gabing iyon ng Oktubre at sa libingan nito isang malalim na sugat ang isinilang, isang sugat na dala ng pananahimik at takot. Ang trauma ay isang lason na kumakalat ng dahan-dahan. Para kay Alhea, ang mga araw matapos ang insidente ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng paggising, paghinga at pagtulog, ngunit hindi totoong pamumuhay. Ang dating masayahin at determinadong dalaga ay naging isang anino ng kanyang sarili. Umuwi siya sa kanilang bahay, ngunit ang bawat sulok nito na dati nagbibigay ng kapanatagan ay tila nangungut siya sa kanyang bagong realidad. Paano niya sasabihin sa kanyang ina ang nangyari? Paano niya ipapaliwanag na ang pangarap na sabay nilang binuo ay winasak ng isang taong dapat sana'y magiging tulay niya rito? At higit sa lahat, paano siya mabubuhay sa araw-araw na daladala ang mga banta ni Rick De Vera na nakabitin sa leeg ng kanyang pamilya na parang isang espada? Kaya pinili niyang manahimik. Ikinubli niya ang kanyang sugat sa ilalim ng maskara ng normalidad. Tinanggap niya ang isang trabahong inalok ng isang kaibigan sa City Hall, isang encoding job. Malayong-malayo sa kursong kanyang tinapos, ngunit ito ang kanyang naging kanlungan. Ang paulit-ulit na pagtipa sa keyboard, ang mga numero at letrang walang emosyon, ang naging paraan niya upang takasan ang mga alaala. Gumigising, papasok, uuwi, matutulog. Ito ang naging bagong ritmo ng kanyang buhay, isang monotonong himig na pilit pinapatungan ang sigaw sa kanyang isipan. Ngunit ang trauma ay may sariling paraan ng pagpaparamdam. May mga saglit na bigla siyang natutulala sa gitna ng trabaho. Ang isang simpleng pagdaan ng isang lalaking may katulad na tindig kay Rick ay sapat na upang manginig ang kanyang mga kamay. Ang amoy ng sigarilyo na tila nanuot sa kanyang balat noong gabing iyon ay nagbabalik sa kanya sa madilim na kwartong iyon. Ang kanyang katawan ay naging isang bilangguan
binubuan ng mga alaala. Sa trabaho, kilala siya bilang si Alhea na masipag, mahinahon at hindi palakibo. Isang empleyadong walang reklamo. Ngunit sa likod ng tahimik na imaheng ito, isang digmaan ang nagaganap sa kanyang kalooban. Isang digmaan laban sa galit na gusto niyang isigaw, sa takot na pumipigil sa kanya at sa isang pakiramdam ng kawalan ng hustisya na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Bakit siya ang kailangang magtago? Bakit siya ang kailangang magdusa habang ang taong gumawa nito ay malayang nakakagalaw, nakasuot pa rin ng uniforme at marahil ay naghahanap na ng susunod na biktimahin? Lumipas ang 2 taon. 2 taon ng pananahimik, 2 taon ng pagbabalat kayo. Sa loob ng 730 na araw na iyon, walang gabing hindi niya naalala ang nangyari. Walang gabing hindi niya tinanong ang sarili kung hanggang kailan siya magiging ganito, kung habang buhay na ba siyang magiging biktima. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng ibang damdamin. Isang pagkasuklam, isang nagbabagang galit, at mula sa galit na iyon, isang bagong determinasyon ang sumibol. Ayaw na niyang matakot, ayaw na niyang maging anino. Kung hindi niya kayang isigaw ang eksaktong kasalanan na ginawa sa kanya dahil sa kawalan ng ebidensya at sa takot para sa kanyang pamilya, hahanap siya ng ibang paraan. Gagamitin niya ang kanyang talino, gagamitin niya ang kanyang mga natutunan sa criminology, hindi para maging pulis, kundi para lansagin ang isang pulis. Alam niya ang uri ng mga taong tulad ni Rick De Vera, mga taong nabubuhay sa mga lihim, at ang mga lihim na iyon ang kanyang magiging sandata. Isang gabi, matapos ang isa na namang mahabang araw ng pagpapanggap, nagpasya si Alhea. Tapos na ang pagtatago, magsisimula na ang kanyang pagmamanman. Dito nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Alhea. Hindi na siya ang biktimang nagtatago, kundi isang mangangasong gumagalaw sa dilim. Kabado man ngunit higit sa kanyang pangamba ang determinasyon na makita si Rick na magbayad. Nagsimula siya sa malayo. Inaral niya ang schedule nito, ang mga lugar na madalas nitong puntahan pagkatapos ng trabaho. Sa una, tila wala siyang makitang kakaiba. Isang ordinaryong pulis na umuuwi sa kanyang pamilya. Nalaman niyang may asawa pala si Rick, isang guro sa pampublikong paaralan at 2 anak na babae. Isang perpektong larawan ng isang responsableng padre de pamilya. Ang imaheng ito ay lalong nagpaalab sa galit ni Alhea. Ang halimaw na nakilala niya ay nagtatago sa likod ng maskara ng isang mabuting tao. Hindi nagtagal, isang pattern ang kanyang natuklasan. May mga gabi, partikular na tuwing Biyernes, na hindi umuuwi si Rick sa kanilang bahay. Palihim niya itong sinundan at natuklasan ang isang lihim na alam niyang karaniwan sa mga taong tulad nito. Madalas itong magtungo sa isang motel sa kalapit na bayan kasama ang iba't ibang babae. Ang ilan ay mga babaeng nagtatrabaho sa club, habang ang ilan naman ay mga mukhang inosenteng dalaga, marahil mga biktima rin ng kanyang mga pangako. Dito nakita ni Alhea ang kanyang unang pagkakataon. Hindi niya direktang sasaktan si Rick, kundi ang pundasyon ng kanyang huwad na pagkatao. Ang kanyang pamilya. Gamit ang lahat ng kanyang natirang ipon, bumili siya ng isang murang smartphone at isang bagong SIM card. Gumawa siya ng isang peking account sa social media, ibang pangalan, ibang profile photo. Mula sa account na ito, nagsimula siyang magpadala ng mensahe. Hindi kay Rick, kundi sa asawa nito. Ang mga mensahe ay maikli, direkta at walang emosyon. Walang mga larawan o anumang matibay na patunay, tanging mga detalye na magtatanim ng binhi ng pagdududa. Puntahan mo ang Motel Paraiso, Biyernes ng gabi, kwarto 204. Tanungin mo ang asawa mo kung sino si Angel na lagi niyang ka-text. Sa una walang nangyari, ngunit hindi tumigil si Alhea. Patuloy siyang nagpadala ng impormasyon, bawat isa ay tumpak at hindi maikakaila. Hanggang isang araw, 2 linggo lang ang lumipas, nakarating sa kanya ang balita mula sa mga chismis sa City Hall. Isang malaking eskandalo. Ang asawa ni PO3 De Vera sa wakas ay kumilos. Sinundan nito ang kanyang asawa isang gabi at nahuli ito sa akto, papalabas ng motel, kasama ang isang mas batang babae. Ang naging pagtatalo ay nauwi sa pag-iwan ng misis sa kanilang bahay, dala ang kanilang 2 anak. Naiwan si Rick na mag-isa, ang kanyang perpektong pamilya ay nawasak. Para kay Alhea, ito ay isang maliit na tagumpay, isang patikim ng hustisya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Rick mula sa malayo, nakita niya itong lalong naging pabaya at mapanganib. At para sa kanya, hindi pa ito sapat. Ang pagkasira ng pamilya nito ay katiting lamang kumpara sa pagkasira ng kanyang buong pagkatao. Nararamdaman niyang may mas malalim pa, mas mabigat, mas maruming lihim na itinatago ang pulis na ito, at hindi siya nagkamali.
Isang gabi ng Nobyembre 2018 habang muli niyang sinusundan si Rick, nakita niya itong tumigil hindi sa isang motel kundi sa isang pamilyar na lugar. Isang lumang bahay sa barangay Santa Maria, bumilis ang tibok ng puso ni Alhea. Ito ang parehong bahay, ang safe house ang lugar ng kanyang bangungot. Nagtago siya sa kadiliman, pinanood ang pagpasok ni Rick sa loob. Ilang saglit pa, 3 lalaki ang lumabas mula sa isang sasakyan at pumasok din sa bahay. Hindi iyon ordinaryong pagtitipon ng magkakaibigan, may kakaiba sa kanilang mga kilos sa paraan ng kanilang pagmamasid sa paligid. Hindi alam ni Alhea kung alin ang mas matindi, ang takot na baka mahuli siya o ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Ngunit nanaig ang kanyang determinasyon. Gabi-gabi tuwing Sabado bumabalik siya sa lugar na iyon at gabi-gabi mas lumilinaw ang tunay na baho ng pulis na sumira sa kanya. Nakita niya ang isang paulit-ulit na eksena. Isang itim na SUV ang darating susundan ng isang motorsiklo. May mga dalang bag na maingat na ipinapasok sa loob. Pagkatapos ng halos 1 oras tahimik silang aalis na parang walang nangyari, doon na siya nakatiyak. Hindi lang ito pangangaliwa, hindi lang ito simpleng katiwalian. May nangyayaring ilegal na transaksyon sa loob ng bahay na iyon at sa kanyang isip ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Isang pagkakataon na hindi lang siya ang mabibigyan ng hustisya, kundi pati na rin ang komunidad na binaboy ng mga taong tulad ni Rick. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamapanganib sa lahat. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya ang isang kaibigan, isang senior niya noon sa criminology na ngayon ay isa ng agent ng National Bureau of Investigation, NBI. Ginamit niya ang kanyang peking social media account para makipag-ugnayan dito, nagpakilala bilang isang taong may mahalagang impormasyon. Nagkita sila sa isang lugar na malayo sa publiko. Doon, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na nagsalita si Alhea, ngunit hindi bilang isang biktimang umiiyak, kundi bilang isang informant na may matibay na testimonya. Inilahad niya ang lahat ng kanyang namasid, ang schedule, ang mga sasakyan, ang mga bag, ang mga taong sangkot at sa gitna ng lahat si PO3 Ricardo de Vera. Hindi na niya kailangang ikwento ang personal na kasalanan nito sa kanya. Ang mga ebidensyang nakalap niya laban sa mas malaking krimen nito ay sapat na. Masusing nakinig ang NBI agent. Sinabi nitong may mga impormasyon na rin silang natatanggap tungkol sa ilang pulis sa Cagayan na sangkot sa bentahan ng ilegal na droga. Ang mga detalye ni Alhea ay tumugma sa kanilang mga paunang investigasyon. Ang kanyang testimonya ay ang nawawalang piraso ng puzzle. Sa puntong iyon, si Alhea Pastoral, ang dating biktima, ay naging susi sa isang malaking operasyon. Ang kanyang 2 taong pagmamanman na isinilang mula sa kanyang personal na sakit ay magiging daan upang mabuwag ang isang sindikatong matagal nang naghahasik ng lagim sa kanilang probinsya. Ang hustisya ay paparating na, hindi sa paraang kanyang inakala, ngunit sa paraang mas makabuluhan at mas malawak. Ang impormasyon mula kay Alhea ay parang apoy na mabilis kumalat sa loob ng tanggapan ng NBI. Ang kanyang detalyadong logbook ng mga petsa, oras, plaka ng sasakyan at description ng mga tao ay naging pundasyon ng Oakland Safe House. Sa mga sumunod na linggo, ang NBI, sa tulong ng patuloy na impormasyon mula sa kanilang anonymous informant, ay nagsagawa ng sarili nilang masusing pagmamanman. Kinumpirma nila ang bawat detalye na ibinigay ni Alhea. Ang lumang bahay ay hindi lang isang tagpuan. Ito ay isang bodega at bagsakan ng shabu. Si PO3 Ricardo de Vera ay hindi lang isang simpleng sangkot. Siya ang protektor. Ginamit niya ang kanyang posisyon at uniforme para siguraduhing hindi magagalaw ang kanilang operasyon. Itinakda ang petsa ng pagsalakay isang gabi ng Enero taong 2019. Isang Sabado ang karaniwang araw ng transaksyon. Si Alhea ay nasa kanyang kwarto hindi mapakali. Alam niyang sa gabing iyon magaganap ang operasyon. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Walang nakakaalam sa kanyang papel. Para sa mundo, isa lang siyang ordinaryong encoder. Ngunit sa gabing iyon siya ang mata sa dilim, ang unang nagsindi ng mitya. Sa Santa Maria, ang buong paligid ng safe house ay napalibutan na ng mga NBI agent na nakasuot ng itim. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang malakas na sigaw, "NBI, freeze!" Isang malakas na kalabog ang sumunod ng wasakin ng battering ram ang pinto. Ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ay dumagundong sa loob. Mula sa labas, tanaw ang mga aninong pilit na pinapadapa sa sahig. May mga nagtangkang tumakas, may mga nanlaban, ngunit wala silang nagawa laban sa puwersa ng mga awtoridad. Sa ibabaw ng isang mesa, nakalatag ang ilang malalaking plastic sachet na naglalaman ng puting pulbos.
mga baril at pera. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang partikular na tinutukan, si PO3 Ricardo de Vera. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng autoridad kundi ng purong gulat at takot. Ang unipormeng minsan niyang ginamit para manlinlang at mang-abuso ay siya na ngayong simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. 9 na katao ang nahuli sa loob ng bahay ng gabing iyon, kabilang ang pulis na naging sentro ng investigasyon. Naging matagumpay ang misyon. Ang informant si Alhea ay nanatiling anonymous, isang multo na nagbigay ng hustisya. Ang pagkahuli kay Rick de Vera at sa kanyang grupo ay naging malaking balita sa buong probinsya. Sa bisa ng mga ebidensya, inihain ang mga kasong drug trafficking, illegal possession of firearms at abuse of authority laban sa kanya. Sa paglilitis, isa-isang lumabas ang kanyang mga karumal-dumal na gawain. Lumabas sa investigasyon na ginamit niya ang kanyang rango sa loob ng maraming taon hindi lang para protektahan ang kanilang drug business, kundi para rin sa pangingikil at iba pang ilegal na aktibidad. Marami pang pangalan ng mga opisyal sa hanay ng kapulisan ang nadawit na nagresulta sa isang malawakang paglilinis sa kanilang rehiyon. Lumipas ang 3 taon ng paglilitis. Hanggang sa wakas noong 2022 ang araw ng paghuhukom ay dumating. Habang binabasa sa korte ang hatol, wala si Alhea sa loob. Nasa trabaho siya, abala sa kanyang encoding. Ngunit ang kanyang telepono ay biglang nag-vibrate. Isang mensahe mula sa kanyang kaibigan sa NBI. Maikli lang ang laman ng text, guilty reclusion perpetua. Sa pagbasa niya ng mga salitang iyon, tila isang malaking bigat ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, isang paghinga na 6 na taon niyang ipinagkait sa sarili. Hindi man niya naisampa ang kasong direktang ginawa sa kanya, ang hatol na iyon ay para na rin sa kanya. Ang taong sumira sa kanyang pangarap ay mabubulok na sa bilangguan habang buhay. Ang hustisya sa wakas ay nakamit na. Ang katahimikan at kapayapaang matagal nang nawala sa kanya ay unti-unting bumalik. Ilang buwan matapos masentensyahan si Rick, isang bagong desisyon ang binuo ni Alhea. Kinuha niya ang kanyang mga lumang dokumento mula sa baul, ang kanyang diploma sa criminology, ang kanyang mga transcript, mga papeles na minsan na niyang inakalang hindi na muling magagamit. Puno ng bagong pag-asa at kumpiyansa, nagtungo siya sa tanggapan ng NBI, hindi para magbigay ng impormasyon, kundi para mag-apply ng trabaho. Sa tulong ng kanyang kaibigan at dahil na rin sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa isa sa pinakamalaking kaso na nalutas nila, nakita ng NBI ang kanyang angking talino at tapang. Nakita nila ang potensyal ng isang babaeng kayang gumalaw ng may talino at diskarte sa gitna ng panganib. Hindi nagtagal, natanggap niya ang sulat na matagal niyang hinintay. Isa na siyang ganap na bahagi ng National Bureau of Investigation bilang isang intelligence analyst. Sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho, humarap si Alhea sa salamin. Nakasuot siya ng isang bagong uri ng uniforme, isang corporate attire na may kasamang ID na may sagisag ng NBI. Hindi ito ang uniformeng pangarap niya nung bata, ngunit ito ang uniformeng para sa kanya. Isang simbolo hindi ng pangarap na nawala, kundi ng pag-asang muling nabuo. Hindi na siya si Alhea, ang biktima. Hindi na niya kailangang kimkimin ang sakit at manahimik. Isa na siyang babaeng may boses, may lakas at may kakayahang magligtas ng iba. Ang uniforme na minsang naging simbolo ng kanyang bangungot ay bumalik sa orihinal nitong kahulugan. Isang sagisag ng karangalan, proteksyon at serbisyo. Sa wakas nakaalis na siya sa tanikala ng nakaraan. Masaya si Althea na sa kabila ng madilim na kabanata ng kanyang buhay, narating niya pa rin ang kanyang pangarap sa ibang paraan. At alam niya na sa isang lugar sa langit, ang kanyang ama, ang unang bayani na kanyang hinangaan, ay nakangiti sa kanyang pinaghirapang tagumpay. Ang kwento ni Alhea Pastoral ay isang patunay na ang hustisya ay may maraming mukha. Minsan hindi ito nakukuha sa loob ng korte sa paraang inaasahan natin. Minsan ito ay ipinaglalaban sa dilim sa pamamagitan ng tapang, talino at determinasyon na huwag magpatalo sa takot. Minsan siyang ginamit, niloko at ginapos ng isang unipormeng dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Ngunit sa huli pinili niyang bumangon hindi para lamang sa sarili kundi para sa isang mas malaking laban. Ipinakita niya na ang tunay na karangalan ay hindi nakatahi sa damit kundi sa puso at paninindigan ng isang tao. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang durog na pangarap patungo sa isang bagong misyon ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa para sa isang bagong umaga ay laging nariyan, naghihintay na lamang na ating labanan at kamtin.